Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Dayi. Taong 1995, San Pascual, Northern Samar. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nag-aalaga ng mga itik itong si Dayi. Sa kanilang lugar, bibihira lang siya noon kung makipagsalamuha sa mga tao, gawa ng palagi siyang nagiging tampulan ng tukso. May mga bagay kasi sa kanyang kakaiba, kagaya ng pamamaraan ng pag-iisip niya, taliwas sa mga batang ordinaryong naninirahan sa kanila, bukod tangi itong si Dayi. Halos araw-araw noon, meron siyang ibinabahaging istorya sa kanyang mga magulang ukol sa ginagawa niyang paglalakbay sa kanyang panaginip. Sa katunayan, habang bata pa siya noon, nahulaan na niya kung papaano siya mamamatay. Dahil sa mga ganitong bagay, kaya na may nagpasya ang kanyang ama na ipakonsulta na siya sa albularyo. Pilit rin nilang itinago ang tungkol dito, pero dahil sa hindi mapigilang bibig ni Dayi, kaya na may hindi naglaon, kumalat ang kanyang istorya sa baryo. Magmula noong napag-alaman ito ng kanyang kaibigan, doon na di nag-umpisang magbago ang pakikitungo ng mga ito. Yung tipong kapag kaharap siya, maaamo ang mga ito sa kanya. Subalit kapag wala siya, halos patayin siya nito sa pangungutya. Nang mapag-alaman naman ni Dayi ang ginagawa ng kanyang mga kaibigan, minabuti niyang mag-isa na lamang. Para sa karamihan, isang baliw itong si Dayi, pero sa albularyong tumingin sa kanya, meron siyang kakaibang talento pagdating sa larangan ng lihim na karunungan. Sa loob ng ilang buwan itong pagkonsulta sa kanya, nagdesisyon ang albularyong yon na alukin siya ng isang kakaibang trabaho. Dahil sa inakala ni Dayi na makakatulong yun sa kanya, kaya na may walang pagdadalawang isip siyang sumang-ayon sa nais nito. Sa halos ilang taon nilang pagsasama, siya ang naging manghuhula ng matanda. Kapag merong kasing magaganap na masamang pangyayari sa kanilang lugar, agad niya yung ibinabalita sa albularyo bago pa man tuluyang maganap ito. Dahil sa kakayahan niyang yon, kung kaya't hindi na din mabilang ng kanyang mga kamay ang mga taong kanyang natulungan. Habang patagal ng patagal ang kanyang pagtatrabaho sa ilalim ng puder ng matanda, hindi niya gaanong namalayan ang paglawak ng kanyang kaalaman pagdating sa lihim na karunungan. Isang gabi, habang natutulog itong si Dayi, merong dumapo sa kanyang pangitain ukol sa isang matandang hukluban na merong aliping dalaga. Naglalakbay ang dalawang yon patungo sa baryo nila na tila bang meron yung hinahanap. Habang pinagmamasdan niya ito, hindi niya maipagkakaila ang tindi ng gabay ng matanda. Saan man yun magpunta, palagi nitong kasama ang babae na halos hindi magawang umimik sa anumang bagay na hangad ng hukluban. Habang patuloy niya itong pinagmamasdan, laking gulat na lamang niya nang tumitig sa kanya ang babae at pasimpleng ngumiti. Matapos siyang masilayan ni Dayi, doon niya napagtanto na maaaring nakikita siya nito. Dahil sa pangyayaring yon, minabuti niyang yon ay sundan saan mang lugar yon tumungo. Sa halos isang gabi, pakiramdam niya, taon na ang binilang ng kanyang pagsubaybay sa dalawa. Kinabukasan paggising niya, nadatnan niya ang matandang matyagang naghihintay na bumangon siya. Sa pagtitigan nilang dalawa, dahan-dahan naman yung tumayo habang seryosong nagtatanong sa kanya ng, "Mukhang hindi pangkaraniwan ang panaginip mo kagabi, Dayi. Ano ang nakita mo?" Nang marinig naman ni Dayi ang sinabi nito, walang pagdadalawang isip naman itong inilahad sa albularyo ang tungkol sa hukluban at sa alipin nitong dalagang kanyang nasilayan. Lahat ng ginawa nito ay inilahad niya nang sa gayoy maging babala yun sa kanila.
Matapos naman itong marinig ang mga bagay na kanyang sinabi, doon ito napagtanto na maaaring ang huklubang yon ang matagal nang tinutukoy ni Dayi na katunggali nito. Dala ng pagkabahala noon ng albularyo, wala itong ibang nais na gawin niya kundi pakatutukan ang mga bagay na gagawin nito sa bawat gabi. Nang marinig naman niya ang sinabi ng albularyo, tumangulang naman siya habang sumasagot dito ng, "Parang siya na nga yung hinihintay ninyo, maestro. Anong gagawin natin? Matagal nang nakatakda. Magagapi kayo sa kanyang kamay. Nararamdaman ko na rin ang mga nalalapit na sandali ng aking buhay." Matapos niya yung mailahad sa matanda, wala naman itong naisagot sa kadahilan ng alam nitong totoo ang bawat katagang binibitawan ni Dayi. Mula kasi noong una silang nagkita, alam na ng matandang likas na talaga ang biyaya niyang makasilay ng mga bagay sa hinaharap. Matagal na ring napatunayan ng matanda ang bisa nito noong mga panahong malimit pang hinuhulaan ni Dayi ang mangyayari sa mga pasyenteng nagpapakonsulta sa kanya. Sa pagsapit ng sumunod na gabi, muli na namang nabaling ang kanyang wisyo sa matanda at sa alipin nito. Habang sinusubaybayan niya ang dalawa, pansin na pansin naman niya ang animoy pagbaling ng tingin ng dalaga sa kanyang kinaroroonan. Pagdating ng mga ito sa sentro ng bayan, doon na nga nagkaroon ng pagkakataon ng babaeng yon para makipag-usap. Noong una, inakala ni Dayi na wala yung kakayahang makita o mahawakan siya, kung kaya't ang ginawa niya, lumapit pa rito ng bahagya. Inakala niya kasi noon may pag-uusap ang dalawang yon na hindi niya gaanong naririnig sa malayo. Pagbuntot niya sa likurang bahagi ng babae, bigla naman siya nitong hinila papalapit, sabay lakad papalayo sa kinaroroonan ng matanda. Bagaman ramdam ng hukluban ang paglayo ng alipin niya, hindi naman niya yun gaanong pinansin, lalo pat marami din siyang ginagawa. Nasisiguro naman niyang hindi lalayo ang babaeng yon sa kadahilan ng hawak niya ang kaluluwa ng mga magulang nito. Sa pagdating nila sa likod ng isang malaking puno, doon bumungad sa kanya ang nagsasalubong na mga mata ng babae. Bago pa man siya makapagsalita, agad naman siya nitong tinanong ukol sa mga bagay na kanyang ginagawa. Matapos niyang makapagpaliwanag, binigyan siya ng isang maliit na pulseras ng babaeng yon na gawa sa isang kakaibang sinulid. Ayon dito, ingatan niya ang regalong bigay nito, gawa ng yon ang magiging daan upang hindi siya maamoy ng sinusunod nitong hukluban. Dagdag pa nito na wag na niyang tangkain pang magparamdam sa matanda sa kadahilan ng panganib lamang ang kanyang makukuha. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon din niya napag-alaman ang mga bagay na ginagawa ng huklubang yon. Kaya yun naglalakbay sa mga baryo-baryo ay para tumalo lamang ng mga albularyo. Inilahad din sa kanya ng dalaga na sa loob ng ilang taon itong paninilbihan sa matanda, wala itong nasilayang mabuting gawa. Purong pagpaparusa, panunumpa sa sinumang taong may lakas ng loob na kumalaban sa kanila. Dahil din sa ginagawa ng huklubang yon, kung kaya't nagkaroon ito ng hindi masukat na kakayahan. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad namang bumalik ang dalaga sa kinaroroonan ng matanda. Dahil sa bilis ng pagtakbo ng oras sa kanyang panaginip, kung kaya't sa loob lamang ng isang gabi, pakiramdam niya ilang taon na ang lumipas. Habang tumatakbo ang oras sa panaginip niyang yon, hindi niya maipagkakaila na unti-unti na siyang nagkakaroon ng interes sa dalagang palagi niyang kausap. Bukod kasi sa mabait ito, ramdam niya na animoy nagagawa nitong maintindihan ang pagiging bukod tangi niya kung ikukumpara sa ibang mga kaedad niya. Habang papalapit na noon ang dalawa sa kanilang baryo, marami namang babalang inilahad sa kanya ang babae na kesyo umalis na sila roon.
Huwag na nilang kuhanin ang atensyon ng matandang yon at tiisin na lamang nila ang napakabigat nitong presensya. Dagdag pa nito sa kanya, 7 araw lamang ang magiging pananatili doon ng matanda, kung kaya't mas mainam na sa loob ng mga araw na yon, wala silang gagawing kakaiba. Iwasan din nilang gumamot sa mga araw ng pagdating nito upang hindi nila magawang makuha ang atensyon ng hukluban. Nang marinig naman niya ang sinabi ng dalaga, tumangulang naman siya habang inilalahad dito na lahat ng babala nito makararating sa kanyang maestro. Sa pagpapatuloy ng pagsunod niya sa paglalakbay nito, bigla namang nakaramdam ng labis na pagkabahala itong si Dayi nang harapan niyang masilayan ang dalagang yon na pinapainom ng hukluban ng isang basong punong-puno ng likidong kulay itim na merong mga lintang nagsisilanguyan. Paglagok ng babae sa kabuoang likido na naroon sa baso, dahan-dahan namang nanlisik ang mga mata nito habang nag-aangil. Pagsilay naman dito ng matanda, ngumisilang naman yon habang nagwiwika sa kanyang disipulo ng, "Kailangan ko na ang lakas mo, iha. Malapit ko nang makumpleto ang ating panata, kaya kinakailangan mo nang mangalap ng mga sangkap na ating kailangan." Matapos makapag-wika ng hukluban, doon niya nasilayan ang paglipad sa kalangitan ng babae. Paglayo nito sa kanya, unti-unti na ring nandilim ang kanyang paningin hanggang sa dumating ang puntong nanumbalik na ang kanyang wisyo sa kanyang katawan. Sa pagmulat ng kanyang mga mata, napansin niyang umaga na pala. Pagbangon niya sa kanyang higaan, agad naman niyang pinuntahan ang kanyang maestro para ibahagi ang mga bagay na kanyang nasaksihan. Nang marinig naman ito ang tungkol sa ritual na ginagawa ng hukluban, hindi na ito nagdalawang isip na maghanda ukol sa nalalapit nitong pagdating. Inilahad din ito sa kanya na maaaring ang alipin nitong nakita niyang nagpalit ng anyo ay bunga lamang ng bertud na ininom nito. Labis na naniniwala ang kanyang maestro, bertud ng aswang ang kanyang nasilayan noong mga oras na yon. Lumipas pa ang 3 araw, doon na nga nila nabalitaan ang tungkol sa pagdating ng hukluban. Hindi naging mahirap para dito na makapasok sa kanilang baryo, lalo pat pili lamang sa kanilang lugar noon ang mga albularyo. Hindi rin naman sila makapagdesisyon kung ano ang dapat na gawin ng kanilang mga kababaryo, lalo pat ang kabuuan nito ay sumusunod lamang sa gobyerno. Habang pinakikiramdaman nila Dayi ang paligid, doon na nila unti-unting napapansin ang mabilis na pagkalat ng salot sa lugar na yon. Pagtungtong ng 8:00 ng umaga, nasipat nila ang hukluban at ang batang babae nitong kasama na nanuluyan sa isang bahay di kalayuan sa kanila. Maaaring naramdaman na nito ang presensya ng kanyang maestro kung kaya't wala na silang ibang nagawa kundi ang maghanda. Sa pagsapit ng gabi ng unang araw nitong pananatili, ramdam na nila ang pagsidatingan ng mga itim na kaluluwa at mga nilalang na animoy ng galing pa sa pinakapuso ng kagubatan. Pagsilay nila sa bahay na kinaroroonan ng hukluban, tumambad sa kanilang mga mata ang napakaraming mga laman lupa at duwending nagtitipon-tipon. Makalipas lamang ang ilang minuto, doon din nila nasilayan ang mga kapring lumalapit sa tahanan nito. Pagpatak ng 10:00 ng gabi, bahagya naman silang napatahimik nang makarinig sila sa labas ng kanilang tahanan ng isang malakas na pagtawag. Paulit-ulit na sinasambit ng huklubang yon ang pangalan ng kanyang maestro habang panay ang pagtawa nito. Hindi naglaon nang marindi na ang albularyo sa ginagawa ng nilalang, napilitan naman yung lumabas para kumprontahin ang mga ito. Bago nito tuluyang buksan ang pinto, maigi naman siya nitong inabisuhan ukol sa maaari niyang gawin sa oras na hindi maging maganda
ang magiging takbo ng sitwasyon. Matapos namang marinig ni Dayi ang lahat ng abiso nito, wala naman siyang ibang ginawa kundi ang tumango. Sa paglabas ng albularyo, bit-bit nito ang buntot pagi nitong latigo na halos ilang metro ang haba. Kargado din yon ng mga usal sa katawan at iilang mga medalyong nagbibigay pang kaligtasan. Habang pinagmamasdan niya ang paglapit ng kanyang maestro sa hukluban, hindi naman niya maiwasang mapatingin sa babaeng halos ilang taon na niyang kakilala sa kanyang panaginip. Bagaman nasa anyong aswang na ito, hindi pa rin niya maipagkakaila sa kanyang sarili ang kabutihang loob nitong minsang ipinakita sa kanya. Alam ni Dayi noon na kahit aswang na ang babaeng yon, likas sa puso nito ang pagiging mabuti. Sa pagharap ng dalawang matanda, bakas sa kanyang muka ang labis na kaba. Sa estado kasi ng hukluban, tila bang marami na yung napagtagumpayang laban. Maya-maya pa, pagtahimik ng lugar, tumawa lang naman ang nilalang na yon habang nagtatanong sa kanyang maestro ng, Ikaw ba yung albularyong nagpapanatili ng kaayusan dito? Kung gayon, hinahamon kita sa isang duelo. Kapalit ng mga mutya mo ay ang buhay ko. Yon ay kapag nagawa mo kong matalo. Matapos naman yung marinig ng kanyang maestro, nagkaroon niyo ng matinding pagmamalabis na sumang-ayon sa nais nitong tunggali. Bago yun tuluyang sumagot sa hukluban, muli yung napatitig sa kinaroroonan ni Dayi habang maiging nag-iisip. Hindi naglaon nang makalikom na ito ng lakas para sumagot, agad naman yung nagwika ng, Yan lang ba ang nais mo? Sige kaibigan, tatanggapin ko ang iyong hamon. Nang marinig naman yon ng hukluban, nagbigay yon ng 3 araw sa kanyang maestro para makapaghanda. Hindi naman yun tumutol sa nais nito, lalo pat aminado din yung kinakailangan niya pang pandayin ng husto ang kanyang mga karga upang magawa niyang magamit ang kabuuan nitong potensyal. Matapos ang kanilang pag-uusap, dali-dali naman yung tumalikod habang nananatiling tahimik. Kinaumagahan, habang abala sila sa kanilang ginagawa, ramdam na nila ang animoy unti-unting pagkakaroon ng kaguluhan sa kanilang baryo. Yung masasayang taong naninirahan doon, bigla na lamang nagkaroon ng galit sa bawat isa na siyang naging sanhi upang lumaganap ang krimen. Sa loob din ng mga araw na itinakda ng hukluban, may mangilan-ngilan na silang nasisilayang aswang na nandadagit ng mga bata sa daan. Nang mapagtanto nilang hindi na nila magawang makontrol ang paligid, kung kaya't napilitan na silang humingi ng tulong sa mga antingerong naninirahan sa bundok. Sa tulong ng mga antingerong yon, pilit nilang naitaboy ang mga dumarayong aswang tuwing gabi. Pagtungtong ng ika-4 na gabi, habang malakas ang bugso ng ulan, pilit na tinatahak naman nila Dayi ang daan patungo sa lugar na kanilang napagkasunduan. Pagdating nila sa lugar na yon, bumungad sa kanila ang huklubang kanina pang naghihintay. Walang sabi-sabi, agad naman itong hinubad ang kanyang kasuotan sabay lapit sa kanilang kinaroroonan. Pagharap nito at ng kanyang maestro, agad namang sumiklab ang labanan sa pagitan nito. Unang banggaan pa lamang ng dalawa. Ramdam na ni Dayi ang animoy pagkalaman ng hukluban kontra sa maestro niya. Agad naman yung napabulagta sa lupa habang pilit na pinipigilan ang napakalapot nitong dugo na pilit lumalabas sa kanyang bunganga. Sa muling pagtayo nito, dahan-dahan naman itong kinuha ang kanyang latigo habang nag-iisip ng dasal sa paligid. Pagbaling naman ang kanyang atensyon sa kinaroroonan ng dalaga, kitang-kita niya kung papaano yun umangil habang pinagmamasdan ang maestro niya. Makalipas pa ang ilang minuto, sa muling pag-uumpisa ng duelo,
Nasipat na lamang ni Dayi ang dalagang yon na nagmamadaling tumatakbo papalapit sa kanya. Walang sabi-sabi, agad naman siya nitong sinunggaban habang buong lakas siya nitong dinadarag patungo sa kadiliman. Nang makalayo na sila ng husto sa dalawang nagduduelo, agad namang nanumbalik ang dalagang yon sa orihinal nitong anyo at kasabay nito ang paglalahad nito sa kanya ukol sa magiging kahihinatnan ng duelo ng kanilang mga maestro. Habang inilalahad yun sa kanya ng dalaga, hindi naman ito mapigilang mapaluha. Lalo pat alam nito sa kanyang sarili na yun na ang huli nilang pag-uusap ni Dayi. Bago sila tuluyang maghiwalay, inilahad nito sa kanya ang pinakahuling kakayahan ng kanyang abilidad. Upang mailigtas niya ang kanyang sarili, kinakailangan niyang ilipat ang kanyang wisyo sa isang nilalang na naninirahan sa kabilang mundo. Mariin din itong inilahad sa kanya na kahit ayaw niyang mangyari ang bagay na yon, yun na lamang ang nag-iisang paraan para magawa niyang matakasan ang tadhanang nakalaan sa kanyang buhay. Matapos siyang mailahad ng dalaga, umiiyak naman itong humalik sa kanyang pisngi habang pilit nitong pinupunit ang kanyang damit. Kinalmot din siya nito ng ilang beses at puwersahang hinatak pabalik. Nang marating na nilang dalawa ang kinaroroonan ng mga maestro nila, agad naman siya nitong ibinalibag sa lupa at kasabay nito ang mabilisan nitong pagbalik sa dati nitong pwesto. Pagsilay naman ni Dayi sa kinaroroonan ng albularyo, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang baldado na ang buong katawan nito. Halos hindi na din yun makatayo ng tuwid na parabang nakikipaglaban na lamang yon hanggang kamatayan. Makalipas pa ang ilang oras na pagtutuos, habang lumalakas ang kulog at ulan, unti-unti na ring pinanghihinaan ang albularyo. Sa huling pagtadyak ng hukluban dito, agad naman itong dinukot ang lahat ng mutya at medalyon na nasa kanyang pangangalaga. Dahil sa pagkalas ng mga ito, tuluyan na ring nakaramdam ng labis na panghihina ang albularyo. Nanggagapang pa yon patungo sa kinaroroonan ni Dayi, agad naman yung tinapakan ng hukluban habang nagwiwika dito ng, Maling paniniwala ang iyong mga nakagisnan. Ano kamo? Masusunog kami sa mga medalyong pinangangalagaan ninyo. Mangyayari lamang ang bagay na yan kung nagkataong mas mahina kami dito. Wika ng hukluban sa albularyo. Maya-maya pa, pagliwanag ng kalangitan dahil sa kulog, agad namang bumagsak sa kinaroroonan ni Dayi ang 3 pasunod-sunod na malakas na pagkidlat. Dahil sa pangyayaring yon, wala nang nagawa ang albularyo kundi ang mapahagulgol sa pag-iyak habang pinagmamasdan ang kanyang kalagayan. Inaasahan na nitong hindi na siya makakaligtas sa insidenteng yon, lalo pat matagal nang inilahad ni Dayi sa kanyang maestro ang tungkol sa mangyayari bago siya tuluyang bawian ng buhay. Matapos tumama ang kidlat na yon, agad namang binitawan ng hukluban ang albularyo. Paglapit nito sa kanyang patay na katawan, agad naman itong naramdaman ang paglipat ng kanyang wisyo sa katawan ng isang engkantado. Dahil dito, kung kaya't minabuti ng albularyong kumalma habang hawak-hawak ang bangkay niya. Nang mapagtanto naman ng hukluban na wala na silang kailangan sa albularyo, agad naman yung umalis. Makalipas lamang ang ilang buwan, nabalitaan na lamang nito ang ginawa ng hukluban sa mga ermitanyong naninirahan sa mga bundok. Dahil sa ginawa nitong pamamaslang, kung kaya't doon nabuo sa isipan ng albularyo ang totoo nitong pakay. Wala yung galit sa mga katulad niya, bagkus ang hinahangad nito ay isang paghihigante sa mga ermitanyong animoy meron ditong malalim na pagkakasala. Matapos niyang mabalitaan ang pagkamatay ng humigit sa 11 ermitanyo, hindi na siya nagkaroon ng balita ukol dito.
Bagaman matagal na panahon nang nailibing ang bangkay ni Dayi, lingid sa kaalaman ng mga magulang nito na ang kanilang anak ay ginawang gabay ng albularyo. Sa kanilang pagsasama, doon na pag-alaman ng matanda na nagawa palang makatakas ng dalaga sa hukluban. Tumungo yun sa mundo ng mga engkanto para umpisahan ang paghahanap sa kanya. Nang malaman naman yon ng albularyo, hindi na ito nagdalawang isip na pakawalan siya. Alam ng matandang yon, saan mang lugar madapo itong si Dayi, mananatili yun sa kanyang puso. Kailan may hindi na niya magagawa pang makalimutan ang tungkol sa istorya ng disipulo niya na sakses sa sarili nitong kamatayan. Pero ang nanatiling palaisipan para sa albularyo ay kung nasaan na ba yung huklubang kumakatay ng mga antingero. Okay, opinyon ko sa kwento. Sobrang lakas ng hukluban na to. Hindi ko alam kung anong nagpapalakas sa kanya kung bakit ganito siya katindi. Kasi sobrang dami niyang napapatay na antingero, albularyo o kung ano pa yan. Isipin ninyo sa lugar nila Dayi, muntik-muntikan na yung maestro ni Dayi. Buti na lang talaga alam ni Dayi yung hinaharap Nakikita niya di ba? Kaso kahit naman sa panahon natin ngayon kapag sinasabi mong alam mo yung mangyayari sa future, may nakikita kang kung ano-ano, pagtatawanan ka ng mga tao sabihin, baliw yan. Nakikita niya raw na ganito yung mangyayari sa ganito, ganyan. Kaya naiintindihan ko si Dayi kung bakit umiiwas din siya sa mga kaibigan niya. Kasi nga, iba na yung tingin sa kanya Pero ang masasabi ko lang talaga rito, ang ganda nung kombinasyon sana nila nung maestro niya, yung albularyo. Kaso nga lang kasi yung hukluban Di naman natin masasabi, di natin alam kung ano yung backstory ng hukluban kung bakit sobrang galit siya sa mga antingero tsaka albularyo. Kaso mukhang wala namang part 2 to no? So, manghuhula na lang tayo kung bakit siya galit, di ba? Kayo, baka meron kayong opinion kung bakit sa tingin nyong galit yung hukluban sa mga antingero o albularyo. Comment nyo na lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.